Anak, Tara, upo muna tayo dito sandali. Tawagan natin si Papa. Okay lang ba, anak? Hello, mahal. Kakagaling ko lang sa supermarket. Medyo mabigat ang mga dala ko. Pwede ka bang pumunta rito para sunduin ako? Sabi ko na nga ba, abala ako ngayon. Nag-o-overtime pa ako. Kailan ka ba makikipaghiwalay sa kanya? Hintay ka muna ng konti. Ako, kaya kong maghintay. Pero ang anak mo, hindi na makapaghintay. Buntis si Shenlan ngayon. Hindi pwede ang hiwalayan. Babae naman yung bata, di ba? O gusto mo bang ipanganak mo yan? Para ako na ang mag-alaga sa dalawang yan. Na walang kwenta, huwag kang mangarap. Sa tingin mo, yung dinadalang tao ni Shenlan ngayon, lalaki nga ba talaga? Sigurado ka? Siguradong sigurado. Hindi. Nagkakamali ka lang ng tingin. Sa tingin mo, lalaki ba ang dinadalang tao niya ngayon? O babae? Naiintindihan ko na kung ano ang dapat kong sabihin. Hello. Pakisamahan mo naman ako. Si Shenlan. Kahit lalaki ang dinadala niya, hindi ko hahayaang mabuhay yan. Hala! Kuya Lee, ang saya-saya mo ngayon ah. Naaksidente ang manugang kong babae, kaya hindi na ako nakapagmadyong. Dali-dali akong pumunta dito. Ay, malaking problema na yan. Malapit ng mga anak si Shenlan, di ba? Babae lang naman ang anak. Ang sama mo naman. Kaya pala wala kang apo na lalaki. Saan ka tinamaan? Okay ka lang ba? Okay lang. Buti na lang nakaiwas ako, gallows lang. Ligtas naman ang baby. Maraming tao sa kalsada, bakit hindi iba ang naaksidente? Ikaw pa ang natamon. Ha, paano mo nasabi yan? Swerte mo ngayon, kung hindi, baka hindi na ito ang usapan. Anong pakialam mo? Tama na yan, umuwi ka na at magluto. Naaksidente si Shenlan, okay lang sa'yo. Ano pa bang dapat mangyari? Hay naku, sa tingin ko, yung mga sinasabi mo, huwag kang masyadong bastos. Hindi pa nga napapanganak ang baby. Hindi pa sigurado. Paano kung mali ang resulta ng check-up? Magkapit-bahay kami nung doktor. Paano niya ako lolokohin? Sana nga mali ang resulta. Talagang makaluma ang pag-iisip mo. Anong panahon na? Lalaki pa rin ang gusto mo? Nagbibiro ka ba? Ang angkan namin, ang mga Lin, isang lalaking tagapagmana lang ang meron. Matagal na kitang tiniis. Lalaki o babae ang magiging anak, nasa asawa ko yun, di ba? Anong itinanim, yun ang aanihin. Anong karapatan mong gawin to sa akin? Kasalanan bang hindi lalaki ang anak? Dapat bang mamatay ang isinilang na babae? Kung ganun, nang isilang ka ng nanay mo, malaking kasalanan na ba yun? Babae ka rin naman, bakit hindi ka nalang mamatay? Talagang makaluma ang pag-iisip mo. Anong panahon na ba ngayon? Naniniwala ka pa rin mas importante ang lalaki. Ma, yaw. Lab, kain na tayo. Wala nang natira para sa anak kong lalaki. Halika, anak, kumain ka ng maraming karne. Ikaw naman ma, kumain ka rin ng marami para lumakas ang baby sister. Pasensya na ma. Wala kang kasalanan, yaw. Huwag kang humingi ng paumanhin. Ma, yung nasa tiyan mo, totoo bang babae ang nasa tiyan mo? Kung lalaki mas mabuti. Bakit naman? Kasi kung ganun, magugustuhan ka ni Lola, hindi ka na niya pagagalitan. Ano man ang kasarian ng sanggol. Kayong mga anak ang kayamanan ko. Mahal ko kayong magkakapatid ng pantay-pantay.
Brother Yue, malapit nang dumating ang auditor. 1 linggo na lang. Anong gagawin natin? Hindi na natin ito may tatago. Lin Yue. Sinabi ko na sa'yo, kung hindi mo ibabalik ang pera, puputulin ko ang mga binti mo. Brother Bao, pwede bang bigyan mo ako ng 2 araw? Yung pinag-investan kong proyekto, malapit nang magbalik ang pera. Sobrang bilis lang. Ganyan din ang sinabi mo dati. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung lokohin mo ako? Ha? Alam. Meron ka pang magandang bahay na hindi mo pa nabebenta. Bahay ng asawa ko yan. Ah, at isa ka pang lalaking umaasa sa asawa. Ha 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 ha. Makinig kang mabuti. Bibigyan kita ng 3 araw. Magnakaw ka man, o mandambong, bahala ka. Kung hindi mo ibabalik ang pera, ako mismo ang makikipag-usap sa asawa mo. Alice? Hi. Isa ka pang lalaking umaasa sa asawa. Mahal. Bakit ang tagal mong umuwi? Ano pa ba? Sa tingin mo ba madali lang kumita ng pera? Alam ko. Pagod na pagod ka. Tama na. Ikaw, puro ka na lang salita. Kailan ka ba makakaramdam ng pagod ko? Mali ba ang kinain mong gamot ngayon? Mali ang kinain kong gamot, Shenlan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga magulang mo, ayaw sa akin simula pa lang. Hindi nila ako gusto, para sa iyo. Pero ngayon, gising ng maaga, tulog ng hating gabi, alaga sa lahat. Sa bahay, ako na ang gumagawa. Noon, ayaw talaga ng tatay ko, na tayo ay magkatuluyan. Pero nagmatigas ako, kaya nga ikaw ang napangasawa ko, hindi ba? Kahit hindi sila sang-ayon, binili pa rin nila ang bahay, at sasakyan para sa atin. Bakit hindi mo naisip, ang kabutihan nila? Ngayon, gusto mo, puro bahay at sasakyan ang pinag-uusapan. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Ngayon, ikaw na rin ang ayaw sa akin. Hindi ba? Hindi naman. Huwag mong kalimutan, 3 taon ka na sa bahay, walang trabaho, bawat sentimo, ako ang kumikita. Alam mo ba kung gaano ako kapagod? Buti nga ngayon, may iba ka nang aalagaan. Alam mo ba kung gaano ako kabahala? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ba ang nanay mo, ang nagmamadali para magkaroon tayo ng pangalawang anak? Ang nanay ko, ano ba ang may problema sa nanay ko? Gusto lang niyang maging maayos tayo. Alam ko, simula nang, dinala ko rito ang nanay ko. Ayaw mo na, hindi ba? Shenlan, sasabihin ko sa'yo, kung wala ang nanay ko, wala rin ako. Wala ang Liu Wei ngayon. Hirap na hirap siyang nagpalaki sa akin. Inalagaan niya ako hanggang sa lumaki ako. Kung wala siya, hindi ako makakapasok sa kolehiyo. Ako ang unang, nakapagkolehiyo sa aming baryo. Sasabihin ko, ang nanay ko, ang bayani ng angkan ng Lin. Ang bayani ng buong baryo. Oo, ang nanay mo lang ang pagod. Hindi ba pagod ang nanay ko? Hindi ko talaga maintindihan. Ang naghirap sa panganganak ay ako, hindi ba? Sinabihan na kitang mag-ingat. Ayaw mong gumawa ng paraan. Sabi mo pa, kung nabuntis, ipanganak na lang. Kaya naman nating buhayin. Ngayon, lumaki na ang bata. Sasabihin mong nababahala ka. Li Yue, kung ayaw mo talaga sa batang ito, maghiwalay na lang tayo. Mahal, nagkamali ako. Ito, hindi naman. Pagod lang, naglabas lang. Nang sama ng loob, hindi ba? Huwag kang magalit. Ikaw lang ba ang pagod? Kailan mo ba ako tinanong? Tuwing kailangan kita, laging may ginagawa ka. Oo, kanina, muntik na akong mabangga ng sasakyan. Hindi mo nga alam. Bakit kaya? Naaksidente ka pa? Ngayon, mukhang wala namang nangyari sa'yo. Ganito ba ang tawag mong wala? Ano ba ang gusto mong mangyari sa akin? Kung hindi ako nakaiwas kanina, ang nakatayo ngayon dito, ay bangkay na. Oo, sige. Matanda ka na. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Matulog ka na, gabi na, maliligaw na ako. Ginoong Gao, alam ko, hindi maganda ang lagay ng kumpanya ngayon. Kung, ako at si Yue, kailangang isa na lang sa amin ang manatili. Tanggalin mo na ako. Shenlan, naisip mo na ba itong mabuti? Sa buhay may asawa, kailangan may isang tao na mag-aasikaso sa trabaho, at kailangan may isang tao na mag-aalaga sa bahay. Hati-hati lang sa mga gawain, huwag mo nang banggitin ang pagiging mapagbigay. Ang isa pang dahilan kung bakit ako pumunta sa inyo ngayon, kailangan tulungan ninyo akong itago ang sikreto. Paano? Kailangan din ng lalaki ng mukha. Sige.
Anak, pasensya na sa'yo, anak. Kuya Yue, mag-audit ang boss sa loob ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo, ano ang gagawin natin? Kahit anong gawin natin, hindi matatakpan. Shenlan. Pasensya na talaga. Ano ba ang pagpapanggap mo? Para kanino yan? Binibigyang pansin ng editor ang nobelang ito na sinusulat ko ngayon. Kung mabebenta ang karapatang-ari nito, maaari akong kumita ng milyon. Mahal, gusto kong palitan ang kursong pinag-aaralan ni Yoya. Bakit naman? Tuwing uuwi siya pagkatapos ng klase, laging nagrereklamo na masakit ang katawan niya. Masyado bang mahirap ang pagsasanay? Kung hindi niya kaya, huwag na lang siyang magsayaw. Subukan niya ang ibang bagay. Ako, sa tingin ko, maganda para sa isang batang babae, ang mag-aral ng sayaw. 1 minuto lang sa entablado, pero 10 taon ang pagsasanay sa likod nito. Anumang aralin, kailangan ng buong pagsisikap. Pero, Ma, Kain na. Sandali lang, isasama ko si Yoya sa klase ng sayaw. Yoya, tapos ka na bang kumain? Alis na tayo. hindi pwede. Kailangan kong pumunta sa dance center para makipagkita kay Guro Tanglo. Yoya. Hoy, makinig ka sa iyong guro, ha? Alam mo ba? Paalam, Papa. Palem. Pasensya na. Ikaw ba ang may gawa nung aksidente kanina? Ang bilis mo namang mag-init ng ulo. Napakasama mo talaga. Lin Yue, ano ba ang iniisip mo? Bakit? O nag-aalala ka pa rin? Sa asawa mong si Shenlan, gusto mo ng 2 babae sa iyong paglilingkod? Pinapaalalahanan kita. Sa loob ng ilang buwan, lalaki na ang tiyan ko. Ginawa mo akong isang dalagang malinis. Paano na lang ako lalabas? Kung hindi ka magpapasya, papatayin ko tong bata. Huwag kang mag-alala. Paano ako hindi magagalit? Isinakripisyo ko ang katawan ko para magkaanak ng lalaki. Kung tatalikuran mo ako, sasabihin ko, ang tungkol sa paglustay mo ng pera. Lahat yon. Lulo, ako ang ama ng bata. Pumapayag ka ba? At saka, lahat ng ginagawa ko para sa iyo at sa bata. Tao po? Kung hindi mo ako pagiginhawahin, huwag kang umasang magiginhawa ka. Tama na yan, mahal. Mahal. Yung proyekto na pinondohan ng boss. Kumusta na? Sabi ko sa katapusan ng buwan makukuha na ang pera. Hindi maganda ang pagmamadali. Mainitin ang ulo ng boss. Kung inis mo siya at tanggalin ka niya, ano nang gagawin mo? Hindi ako ang nagmamadali. Si boss ang mahigpit. At saka, sa susunod na linggo, magkakaroon ng audit ang kumpanya. Kailangan kong magmadaling. Takpan ang butas na ito. Kung hindi, papatayin talaga ako ni boss. Hoy, Lulo, dati, naniniwala ako sa iyo. Sumunod sa sinabi mo. Kaya ako na-invest sa proyektong yun. Inilagay ko ang lahat sa panganib. Hindi ako pwedeng matalo. Huwag kang magpanik. Kung magtagumpay ang proyekto ng boss, makakakuha tayo ng 10 milyon. Kailangan muna nating makuha yung 10 milyon. Tulungan mo akong tanungin si boss. Nang konti, hindi na talaga ako makapaghintay. Kailan ka maghihiwalay? Gusto ko rin sana, nahiwalayan siya ngayon. Pero baka hindi pumayag si Shenlan. Kung hindi kayo makapaghiwalay, gawin mo na lang siyang biyuda. Yaw. Nanay. Ayos lang. Nanay, narinig ko. Guro Tang, ganito kasi ang nangyari. Nitong mga nakaraang araw, si Yaw, pagkatapos ng klase, pag-uwi niya, madalas siyang magreklamo na masakit ang katawan niya. Posible kaya na, masyado siyang nag-ensayo ng mahirap. Sa pagsasayaw, normal lang yan. Kung nag-aalala ang nanay ni Yaw. Sa susunod, wag na lang siyang masyadong pumasok. Sige po, maraming salamat, guro. Yaw, makinig kang mabuti sa guro mo, alam mo. Yaw, oras na para sa klase ng sayaw. Magpaalam ka muna sa nanay mo. Okay,
Yaw, sasanduan kita mamaya, anak. Nanay, Lin Yao, matagal ka nang nagsasanay. Bakit wala ka pa ring pag-unlad? Kahit konti man lang. Tutulungan kita. Nanay, Nanay. May lakas ka pa para tumawag ng nanay? Mukhang, hindi ka pa sapat na nag-ensayo. Kaya tutulungan kita. Yaw, nandito na si mama. Yaw. Yaw. Mahal. Mahal. Anong gagawin natin? May mangyayari kaya sa kanya? Natatakot ako. Ayos lang yan, Yaw. Siguradong wala siyang magiging problema. Ano na naman ang nangyari? Doktor, kumusta ang anak ko? Nasugatan ang kanyang spinal cord dahil dito ang lower ribs pababa ay naging paralyzed. Anong ibig sabihin yan? Ang anak mo, maaaring hindi na siya muling makakatayo. Bakit nangyari ito? Kasalanan ko ito. Hindi ko inalagaan ng maayos si Yao Yao. Hindi ko inakala na sa sandaling pagpalit ko lang ng kanta ay nahulog na si Yao Yao. Nakikiusap ako. Tulungan niyo ang anak ko. Napakabata pa ni Yaw Yaw. Gustong-gusto ni Yaw Yaw ang sumayaw. Kakasali lang niya sa isang dance competition. Matagal na siyang naghanda para sa paligsahang ito. Nakikiusap ako. Pakiusap, tulungan niyo siya. ma, hindi na ako muling makakasayaw. Tapos na ang pangarap ni Yaw Yaw. Naiintindihan ko ang nararamdaman nyo. Pwede nating subukan ng isang treatment, pero 20% hanggang 30% lang ang sansa, at mataas din ang gastos. Gagamutin namin siya. Hindi problema ang pera. CJ, Ikaw, talaga namang, madaling magsalita, mahirap gawin. Wala ka namang kinikita. Sabihin mo ulit. Ma, umuwi na muna tayo. Sasabihin ko sa'yo. Hindi ako si Suko. Yaw Yaw, kung hindi kayo magbabayad, ibebenta ko ang bahay. Paano mo mabebenta ang bahay? Hindi ako sang-ayon. Bahay ko yan, ibebenta ko kung gusto ko. Hindi lang bahay, kahit ibenta ko ang dugo at bato ko. Pati buhay ko, papayag ako. Mahal, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko naman sinabing hindi natin gagamutin si Yaw Yaw. Pero hindi natin pwedeng ibenta ang bahay. Kung ibebenta ang bahay, saan tayo titira? Anong gagawin natin? Tungkol sa pera, ako na ang bahala. Ma, Yaw Yaw, huwag kang matakot. Gagalingin ka ni mama para makabalik ka sa entablado. Sabihin mo sa mama, paano ka nasugatan? Nga, Yao Yao. Kanina nagsasanay ka ng sayaw. Ayos ka naman. Bakit ka biglang nasugatan? Kung may nanakit sa'yo, sabihin mo sa teacher. Ipaglalaban ko ang hustisya para sa'yo. Kamag-anak ni Lin Yiyaw, narito para magbayad. Anak, hintayin mo muna si mama. Babali ka agad si mama. Bakit ka naman nagdesisyon ng mag-isa? Si Hiyaw ay anak ko rin. Anak mo, kung ganoon ka nag-aalala sa anak mong babae, bakit ka pumunta rito sa akin? At bakit mo pa ako binuntis? Tao ka pa ba? Puntahan mo na lang ang anak mong pilay. Magpapa-abort na lang ako. Aray, nag-aalala lang ako sa'yo. Paano kung sila ay makasunod sa bakas hanggang sa'yo? Kung mahuli, kasangkot ka rin, Lin Yuwei. Huwag mong sabihing naaawa ka sa kanya. Makinig kang mabuti. Ibebenta na ni Shenlan ang bahay. 5 milyong baht iyon. Hindi mo ba kailangan ng pera agad? Ang ibig mong sabihin ay, Pwedeng ibenta ang bahay, pero huwag mong ibigay kay Shenlan ang paglalaan ng pera sa isang walang kwentang tao. Paano pa kaya kung malutas ang mga problema mong kailangan? tama ka, isang walang kwentang tao, at pilay pa, kahit anong halaga ang gastusin, walang silbi. Kung gusto mong malibing ang katotohanan at makuha ang pera ng ayon sa batas, iisa lang ang paraan. Gawin si Shenlan na mawala sa mundong ito. Mahal.
Narinig ko na napakabanal ng Lingyun Temple. Pumunta tayo roon para magdasal. Humiling tayo ng biyaya para kay Iyaw, ano? Sige. Tang Lu, anong ginagawa mo rito? Tungkol kay Yao, nalulungkot din ako. Pumunta ako rito para magsulat ng sutra. Sa bundok para humiling ng biyaya para sa kanya. Ang mga sugat ni Hiyaw, ano ba talaga ang nangyari? Hahanapin ko ang katotohanan. Kung mayroong sino man na sinadyang saktan siya, hindi ko siya palalampasin. Tama, huwag mong hayaang makalusot ang mga iyon. Hindi na makakasayaw si Yao. Napakalungkot. Ayaw mong sumuko sa akin. Shenlan, wala ka ng pagkakataon. Narinig ko kasi, ang wish card na ito, kapag isinabit sa pinakamataas na banal na puno, magiging napakabisa daw. Talaga, oo, kailangan kong maghanap ng tamang puno para maayos kung may sabit ito. Mabuti. Tara na. May wish tree dito. Sabi nila, ito ang pinakabanal na puno sa buong bundok na ito. Yaw yaw. Mahal, umusad ka ng konti pa sulong. Mas mataas pa ng kaunti. Shenlan. Lahat ng ito, ikaw ang nagpilit sa akin. Mahal. Ayaw ko rin namang gawin ito. Dapat mong patawarin ako, hindi ba? Hindi mo siguro gugustuhin makita akong mamatay sa kidlat, di ba? Sinabi mo noon na mahal mo ako. Gagawin mo ang lahat para sa akin. Diretsahan na lang, ang anak mong babae ay sinaktan ko. Hindi iyon kasalanan ko. Kasalanan iyon ng anak mo. Ikaw ang magdusa para sa kanya. Hindi. Buhay pa pala yung lumpong iyon. Kapag nagkataong mabuka ang bibig mo, tungkol sa pananakit ko sa kanya, may parte ka sa mana ni Shenlan. Mas mabuting sugpuin natin ang problema sa simula pa lang. Para walang maiwang problema. Ano nang nangyari? Nakita ko na si Shenlan. Hindi. Huwag kang magpanik. Ganito kalakas ang ulan. Lahat ng bakas, mahuhugasan at mawawala. Basta tayo ang umaksyon. Ang basurang iyon, mawawala na ang katotohanan magpakailanman. May mga pulis. Ano? Nahuli na kaya si Shenlan? Nandito na ang mga pulis. Nako, huli na tayo. Huhulihin na tayo. Impossible. Hindi pwedeng ganun kabilis ang mga pulis. Bakit ka ganyan magpawis? Takot sa lamig ang asawa ko, kaya medyo malakas ang heater. Bamaha at gumuho ang daan sa harap. Umikot na lang tayo sa kanan. Sige. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Ngayon, si Shenlan, baka nadala na siya ng ulan sa bundok at tinabunan ng putik. Haha. Narating na natin to. Ano pang hinihintay mo? Sa mga ganitong pagkakataon, huwag kang magpadaig. Patayin mo na siya. Ma. At sa atin na ang bahay.
Ma, Lin Yue. Yue, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Wala nang atrasan ito. Patay na si Shenlan. Patay na siya. Ako ang nagtulak sa kanya pababa sa bangin. Nasa ilalim ang bangkay niya ngayon. Hintayin mong ayusin ko muna itong batang ampon. Tapusin ko na ito. Lahat ay magiging atin na. Bitawan mo muna. Hindi mo siya pwedeng patayin. Nanay, bakit? Hindi naman talaga gusto ni nanay. Nitong batang ampon na to, di ba? Buntis si Lulo. Anak ko yon. Tunay na apo mo yon. Talaga. Lalaki. Inay, malapit na, makakarga mo na ang apo mong lalaki. Diyos ko. May tagapagmana na ang angkan ng Lin. Kaya kailangang lipulin ng tuluyan. Kung hindi, magkakaproblema. Pero hindi mo siya pwedeng patayin. May silbi pa siya. Ngayon, pilay na siya. Wala nang silbi. Anong silbi? Kanina, naglaro ako ng mahjong. May narinig akong balita. May batang may sakit na nag-post sa social media. Nang sumikat yun, naging sikat din siya. Isang live stream lang. Milyon-milyon na ang kinita. Bakit hindi natin gamitin si Lin Yiyo na nasa atin bilang puno ng pera? Tanga ka ba? Tama ka, nanay. Narito na ang puno ng gintot pilak. Sino kaya to sa ganitong oras? O baka si Shenlan na to? Impossible. Nahulog siya sa bangin. Patay na siya. Wala na siyang babalikan. Impossible. Ikaw pala? Narinig kong nasugatan si Yaw Yaw, kaya dumaan ako para dalawin siya. Sino ka? Ako ang dance teacher ni Yaw Yaw. Narinig kong may sakit si Yaw Yaw, kaya dinumaan ko rin siya. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasugatan. Nadulas lang siya. Kasalanan ko rin na hindi ko siya nasabayan. Nalulungkot din ako. Si Lanlan, bakit hindi ko siya makita? Pumunta siya sa templo para magdasal para kay Yaw Yaw. Talaga? Ganito kalakas ang ulan. Tinawagan ko si Lanlan pero walang sagot. May masamang kutob ako. Oo nga, ganito na ka-late, hindi pa siya umuuwi, tatawag ako. Suso, bilisan mo at tulungan mo si Yaw Yaw. Lanlan, Hello. Sino po kayo? Mahal. Paano nangyari ito? Mahal, huwag kang. Iiwan akong mag-isa. Paano ka pwedeng mamatay? Mahal, hindi ka pwedeng mamatay. Paano na ako kung mawawala ka? Hindi mo ako pwedeng iwanang mag-isa. Dok, pakiusap, tulungan mo siya. Bata pa ang asawa ko. Hindi siya pwedeng mamatay, Dok. Huminahon ka. Lalaki siya. Mahal. Mahal. Hindi ka pa pala patay? Mahal. Mahal. Nandito ka pa pala. Mabuti naman. Anong nangyari sa'yo? Kanina, akala ko siya ikaw. Muntik na akong mabaliw. Akala ko talaga iiwan mo ako, mag-isa. Paano kita may iwan? Kung kailangang mamatay, isasama kita. Naalala mo ba kung paano ka? Nahulog mula sa bangin?
Parang may nagtulak sa akin pababa. Naalala mo ba kung sino? Hindi ko na maalala. Eh bakit ka pumunta sa Lingyun Temple? Oo nga, mahal. Bakit tayo pumunta sa Lingyun Temple? Hi, si Ooya. Mahal, hindi mo ba sinundo si Ooya sa dance class? Malapit na ang kompetisyon niya. Hindi siya pwedeng magpalya sa ensayo. O baka nakalimutan mo na ang lahat? Mahal, wala ka na bang naaalala? Nasugatan ng binti ni Ooya. Hindi na siya makakatayo. Anong ibig mong sabihin, hindi makakatayo? Ano ba ang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Mukhang memory loss nga talaga. Salamat sa Diyos. Mahal. Dahil nasugatan ng binti ni Ooya at hindi na makakatayo, kaya ka pumunta sa Lingyun Temple para humingi ng biyaya para sa kanya. Wala ka talagang maalala? Tama, Shenlan. Si Yui kailangang magtrabaho. Walang oras para samahan ka. Ikaw lang mag-isa. Pero kailangan mo pa ring pumunta. Buti na lang. Hindi naging malala ang nangyari. Paano na kung hindi? Bakit nasugatan si Ooya? Kasalanan ko siguro. Hindi ko inalagaan ng maayos ang anak ko. Pulis. Pasensya na sa abala. Gusto ko rin sanang malaman kung ano ang nangyari sa asawa ko. Pero siya kasi, wala talagang maalala. Sige, kung may maalala ka, tawagan mo na lang kami. Siyempre. Mahal. Ano yun? Iyan ang anak naming lalaki. Lalaki. Hindi ba't pera lang ang nasayang? Lalaki ang bata. Malusog at malaki ang bata. Sayang talaga. Bakit nangyari ito? Ang apo kong lalaki. Wala na ang paborito kong apo. Anak. Anak ko talaga ito. Ang taba-taba ng batang lalaki. Sayang pero, swerte ng at nakayanan mong buhatin ang nanay mo. Pwede ka pa namang magkaroon ulit ng anak. Patay na ang paborito kong apo. Kasalanan ko ito. Hindi ko naingatan ang anak ko. Kahit hindi ko ginawa ang kasamaang Samira sa lahat. Bakit kailangan kong magdusa ng ganitong kapalaran? Shen Dahai. Lalabanan kita. Shen Dahai, ibalik mo ang apo ko. Nababaliw ka na ba? Shen Dahai, ikaw talaga, malinaw na lalaki ang bata, pero sinabi mo sa akin, na pera lang ang nasayang. Sa tingin ko, naiinggit ka sa angkan namin. Walang katuturang babae. Nagkamali lang ako ng tingin. Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw ang mahilig sa lalaki, at sinaktan ang sanggol sa tiyan. Ano nang kinalaman ko doon? Ikaw, kalokohan, tinanggap mo ang pera ko, tapos nagkamali ka pa. Bulag ka ba? O ano, pinatay mo ang apo ko, bayaran mo ang apo ko. Hoy, ibalik mo ang apo ko, ibalik mo ang apo ko ngayon din, bayaran mo ang apo ko. Li Kuihua, Lin Yui. Ang paghihirap nyo ay nagsisimula pa lang. Yaw yaw. Nanay, Paumanhin. Bulag ang nanay mo, nagkamali ng tingin sa tao. Kaya nasangkot ka sa masamang bagay. Yaw yaw. Bakit hindi ka nagsasalita? Huwag mong takutin ang nanay mo. Ako ito, anak, magsalita ka naman. Anong nangyari sa iyo, yaw yaw? Lanlan, malamang si Yaw Yaw. Pagkatapos ng nangyari, nagkaroon ng stress. Kaya, hindi makapagsalita. Paumanhin. Paumanhin, anak. Hindi sapat ang pagprotekta ko sa iyo. Paumanhin. Diyos ko. Kung magdusa man, ako na lang ang pagdusahan. Bakit kailangang ganito ang mangyari sa anak ko? Yaw yaw.
Paumanhin. Totoo ba? Nawala ng memorya si Shenlan. At naging pipi naman ang batang yun. Shenlan, kahit yung tungkol sa pagkasugat ni Yao Yao, hindi mo na maalala. Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko. Sabi ko sa'yo, ikaw lang ang pumunta sa Lingyun Temple. Wala kang kahit kay titing na duda. Mahal, kahit ang Diyos ay tumutulong sa atin. Pero yung bahay na yon, naibenta ko na. Matibay ang kapalaran ni Shenlan, hindi namatay. Nasira ang plano natin. Ano nang kinakatakot mo? Ganon kabobo siya. Sira na ang memorya. Hindi lang. Kaya nating kontrolin. Kahit hindi siya mamatay, ipagpatuloy mo lang ang pagbebenta ng bahay. Sabihin mo na kailangan ng pera para ipagamot si Lin Yao. Tiyak magpapasalamat pa siya sa iyo. Ang dalawang salbaheng to, nagbabalak pang agawin ang bahay mo. Ang bilis mong nakabenta ng bahay para kumita. Ang ganda ng bahay. Ang presyo lang, medyo mahal. Hindi ito mahal. Dito sa lugar na ito, araw-araw tumataas ang presyo ng bahay. Kapag nabili mo, panalo ka na. Ibebenta na ba natin ang bahay? Bakit hindi ko alam? Mahal, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa ospital ka? Kung hindi ako umuwi, paano ko malalaman na ibebenta mo ang bahay? Makinig ka muna sa paliwanag ko. Ganito kalaking bagay, naglakas loob kang magtago sa akin. Lin Yue, bahay ko ito. Ano ba talaga ang balak ninyo? Gusto ko sanang sabihin sa'yo, hindi pa lang ako nakakapagsabi. Kailan mo babalak? Sabihin sa akin. Hihintayin mo bang mapilitan kaming matulog sa kalsada bago mo sabihin? Hindi. Bakit ka nandito? May relasyon ba kayong dalawa? Lin Yue, akala mo ba patay na ako? Sobra-sobra na ang pagmamalupit mo sa akin. Hindi ganoon. Mali ang pagkakaintindi mo. Ano ang mali? Nakikita ko ng sarili kong mga mata, hindi pa ako bulag. Talagang walang hiya. Lumabas ka sa bahay ko. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw rin, lumabas ka, lumabas. Mahal, makinig ka sa paliwanag ko. Mahal, hindi mo ba naaalala? Noon, ikaw mismo ang nagmungkahi na ibenta ang bahay para magamot ang binti ni Yoya. Noong una, hindi ako sang-ayon. Pero nang pag-isipan ko ulit, hindi gaanong importante ang bahay kumpara sa binti ni Yoya. Kaya gusto ko na. Ibenta na lang ang bahay. Totoo ba? Oo. Bakit wala akong maalala, kahit isa? Kaya, ibinenta mo ang bahay para magamot ang binti ni Yoya. Kung hindi, ano pa? Bakit wala akong maalala? Mahal. Masakit ba? Masakit, masakit. Pasensya na talaga, hindi ko talaga sinasadya. Ako ang may kasalanan. Wala talaga akong maalala. Mahal, patawarin mo na ako, pero, bahay natin ito. Paano natin ito mabebenta? Kailangan muna nating tulungan si Yoya. Kung mabenta ang bahay, edi mabenta. Mamaya, magtatrabaho ako ng mabuti para makahanap ng mas malaking bahay. Paano natin magagawa iyon? Maaari pang tumaas ang presyo ng bahay na ito. Eh si Yoya, Huwag kang mag-alala. may pera na ako. Anong pera? Magkano? Naibenta ko na ang copyright ng nobela ko. Nakakuha ko ng 5 milyon. 5 milyon. Nakuha mo na ba ang pera? Hindi pa. Hindi ganoon kabilis ang pag-transfer ng pera. Ako rin, nababahala ako. Eddie, kailangan nating maghintay hanggang kailan kaya? Kung hindi, mabuti pa ibenta muna natin ang bahay. Pwede ba? Hintayin na lang natin ang royalty fee kung kailan dumating. Saka na tayo maghanap ng mas malaking bahay. Ang paa ni Yao Yao, hindi na ako makapaghintay pa. Ang bahay natin, para sa mga pangunahing gastusin sa paggamot, siguro, wala namang problema. Nitong mga nakaraang 2 o 3 taon, may ipon naman tayo, di ba? Ha, tama ka.
Kung alam ko lang noon, ginamit ko sana ang perang ito para bumili ng isa pang bahay. Sa loob ng 2 o 3 taon, tumubo na sana ng ilang beses. Hindi na natin kailangan mag-alala sa ganitong kaliit na halaga. Ang lahat ng pera ay ginamit na para bumili ng kondo para kay Tanglo. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Huwag kang magalit, ha? Ang pera noon, ininvest ko na. Sa ngayon, hindi ko pa mabawi ang puhunan. Ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba? Siyempre naman. Kung hindi, hihiram muna ako ng kaunti kay Suzo para sa mga pangunahing gastusin sa paggamot. Mukhang okay lang yun. Sige. Anong karapatan mong saktan ako? Tingnan mo, ginawa mo akong ganito. Paano na ako lalabas para makipagkita sa mga tao? Mahal, paghalikan kita, mawawala ang sakit. Arf, hindi pwede. Hindi ko na kaya. Babawian kita lahat ng palo. Pipigilan mo ba ang 5 milyon? Anong 5 milyon? Ibinenta ni Shenlan ng copyright ang kanyang libro, 5 milyon ang royalty fee. Kahit papaano, kailangan muna nating makuha ang kanyang tiwala. Totoo ba? Siyempre, kumpara sa 5 milyon, ang mga sugat natin, hindi mahalaga. Pero, ang tungkol kay Kuya Biao, hindi na ako makapaghintay pa. Ang company account, kailangang maayos bago ito madiskubre, sa lalong madaling panahon. Kaya nga, Lulo, ano sa palagay mo? Kung ibenta muna natin ang bahay na ito, muna, pwede ba? Hindi pwede. Bakit kailangang ibenta ang bahay ko? Pag naibenta na, bibilhan kita ng mas malaking bahay. O kaya naman, gusto mo bang makita akong makulong? Hindi naman. Bakit napaka-perpekto? Ng timing, bigla na lang siyang nagbenta ng copyright. Hindi kanya niloloko, di ba? Hoy, ang website kung saan nag-upload si Shenlan ng kanyang nobela. Ano ang pangalan? Paano naman ang pen name? Kailangan nating magpatingin. Kung nagsisinungaling siya sa'yo, ang kanyang memory loss ay peke. Hindi mo kailangang mag-abala ng ganoon. Pumirma siya ng kontrata sa website na subsidiary ng kumpanya natin. Tatawag lang ako para magtanong tungkol sa copyright deal ngayon din, para malaman ng totoo. Hello, Jilin. Congratulations. Congratulations for what? You don't know yet, right? Shenlan's book has already sold its drama adaptation rights. The copyright fee, it's a whopping 5 million. Oh, really? I heard her mention it in passing before. I thought it was just some baseless rumor. Jilin, this matter is already settled. Next time, you have to treat US. The copyright money should be coming very soon. You know how it is. These procedures involve a lot of processes. As for when the money will be transferred, that depends on their side. Don't worry, I'll help you follow up on it. Lulu, the god of wealth, you really take good care of me. You keep sending money my way non-stop. This 5 million will soon be ours. See? This house, help me sell it first to pay off my debt, okay? This house is a gift from you. The money to buy the house, I paid for it myself. A mistress is just a mistress. She can't compare to Shenlan. Shenlan's house is worth a lot more, isn't it ours? Plus 5 million from her copyright fee and the project of her godfather. We won't be poor in this lifetime. But Brother Bao can't wait any longer. The company account needs to be fully replenished. Otherwise, even if we have money, we won't get a chance to use it. Lin Yue, I've done so much for you. Don't you dare betray me. I still have to carry your child. I haven't even repaid your kindness yet. How could I possibly betray you? Annoying. This time, he should believe it. Xiao Jiao, thank you. Ate Lan. Back when I was at the company, you helped me a lot. If it weren't for you, I might not have passed my internship at all. This time, being able to help you is an honor for me. But regarding this matter, Lin Yue definitely knows about it. I'm afraid it might be dangerous. You should prepare yourself. Don't worry, I already have a plan. Okay, then I'll take my leave. Susu, lend me some money. Or, want to invest together. Napakaganda ng unit na yon. Maganda ang lokasyon. Sakto lang ang liwanag. May 3 interesado ngayon. Seryoso silang lahat. Pero kanino ko kaya ibebenta? Nakadepende na yan. Sa susunod na usapan. Pagdating sa pagbili at pagbebenta ng bahay, swertehan na lang talaga. Ang swerte ninyo talaga. Noon, 1 milyon lang ang presyo. 1 taon lang ang nakalipas. Tumaas na sa 1,500,000. Hay, kung hindi ako nagmamadaling magbenta, ayoko pa sanang i-let go to. Opo, tatawagan ko na agad ang mga buyer para makapag-usap ng harapan. Ang bahay na ito,
Ako na ang kukuha. Kumonsulta na ako sa manghuhula. Sabi sa akin, ang bahay na ito ay magiging swerte para sa akin. Marami pang ibang interesado. Gusto na talaga nila ito. Handang-handang, magdagdag ng 300,000. Ang bahay na ito ay dapat mapunta sa akin. CJ, ito ang deposito. Kami ay magbabayad ng buo. Simple lang, 1,800,000 lang. Kailan mo transfer ang titulo? Pagkatapos noon, babayaran ko ng buo. Sige, pagdating ng oras, agad-agad kaming lilipat. Buong araw, wala ka namang ginawa kundi humilata sa kwarto. Ayaw maglaban ng mga damit, ayaw magluto ng pagkain. Ano ba talaga ang gusto mo? Nanay, nagsusulat si Shenlan ng libro. Huwag mo siyang istorbohin. Bakit mo ako hinayla rito? Ngayon, siya ang pinagkukunan natin ng pera. 5 milyon. Shenlan, pagod ka ba? Magpahinga ka muna. Hihiwin ko ng prutas para sa iyo. Ang ingay-ingay dito, nawala na ang lahat ng kretibidad ko. Ilalabas ko si Yaw Yaw para masilayan ng araw. Hoy, mahal. Hayaan mo akong maglakad-lakad kasama si Yaw Yaw. Ikaw na lang ang magpatuloy sa pagsusulat dito. Sinabihan ko na si nanay. Nangako siyang hindi ka istorbohin. Sige, sige. Kawawa naman ang batang may sakit. Pero kumikita sila ng pera. Halos mamanhid na ang mga kamay. Totoo, akala ko pa naman noong una, pasaway lang na bata ito. Pero sa huli, siya pala ang magiging tagapagligtas. Alam mo ba, sa isang live stream lang, kumita na sila ng milyon. Papa, Yaw Yaw. Subukan mong tumayo ng tuwid. Yaw Yaw. Subukan mong tumayo ng tuwid muli. Yaw Yaw. Hoy, ang eksenang ito. Umiyak sa sulok na ito, maganda ang dating. Ang ganda-ganda mo, Yaw Yaw. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tama. Tumayo ka. bakit naman? Pwede mo bang tingnan yung tungkol sa OD? Pwede bang pahabain mo ang oras? Pahabain, pwede namang pahabain. Pero sa huli, malalaman at malalaman din nila, kailangan yung magmadali, huwag kang mag-alala. At saka, yung tungkol doon, may libro si Shenlan, na ibenta na ang karapatang ari, pero nga pala, kailan darating ang bayad sa karapatang ari? Naibenta na ni Shenlan ang karapatang ari, bakit hindi ko alam? Naalala ko na, parang may nakita akong programa saglit, totoo pala yung usapang yun, tiwalang mabuti, yung tungkol sa bayad sa karapatang ari, hindi ganon kadali, ang sayo talaga, hindi ka makakatakas. Hay nako. Mahal, ikaw ba? Kailangan kong magtrabaho sa probinsya ng ilang araw. Para makipagkita sa producer na yun. At saka, para mapabilis yung bayad sa karapatang ari. Sige, go lang. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala kay Yaw Yaw. Inay, ngayon kailangan ko ng kaunting pera agad. Ipinagbili ko na yung bahay na binigay ko kay Lulo. Ngayon, nagpaupa ako ng kwarto sa baba para sa kanya. Para sa kanya. Si Lulu, marunong pa mag-isip, hindi tulad ni Shenlan. Dito ka na lang sa baba ng mapayapa. Magpahinga ka ng mabuti para sa pagbubuntis mo. Mamaya, lulutuin ko ng pagkain. Sabaw, ako na ang bahala sa'yo. Salamat po, inay. Mahal, ano nang nangyari? Magiging sikat na ako. Wow, account mo ba talaga to? 80,000 na ang followers. Nitong nakaraang 2 araw lang yan umakyat. Diyos ko, pakiramdam ko, magiging sikat na tayo. Magiging mayaman na tayo. Mahal,
Ang talino mo talaga. Ngayong wala si Shenlan, dali gumawa tayo ng maraming video. Isama mo ako. Ako ang dance teacher mo. Para mas kapanipaniwala. May punto ka. Tara, gumawa na tayo ng video. Inay, anong ginagawa mo? Napakagaan ng buhay ni Shenlan. Umalis na lang ng basta-basta. Ako ang nag-aalaga ng apo. Hindi pa nga ako makahabol. Saan ako kukuha ng oras para alagaan ang batang walang kwentang to? Inay, yun bang pag-aalaga mo? Hindi pa hirap yan. Ito ang magiging ginto natin. Inay, tiisin mo na, para sa pera. Di magtatagal, magdudulot siya ng malaking pera sa atin. Lin Yue, gago ka. Ang kapal ng mukha mong gamitin si Yao Yao. Magbenta ng awa sa internet. Sobrang naghahangad ng kasikatan. Kung gustong-gusto niyang maging sikat, tulungan natin siya. Yung mga followers kanina, appetizer lang yun. Para matikman muna niya ang tamis. Ngayon, si Yao Yao ay may halaga para sa kanila, kaya naman, aalagaan nila siya ng mabuti. Paiibigin ko siyang umakyat ng mas mataas pa. At pagkatapos, paiibigin kong bumagsak ng mas masakit pa. Tumataas. Maganda. Mahigit 1,000 na. Wow! Mahal, sandali lang, mahigit 1,000 na agad. Magiging sikat na talaga tayo. Noong una, muntik na kaming umayaw. Itapon ng gintong punong ito, buti na lang at napigilan kaagad ni nanay. Mahal, narinig ko yung mga net idol sa live stream. Sa bawat session nila, nakakascore sila ng milyon-milyon. Dapat magkaroon din tayo ng araw na ganoon. Mahal, umuusbong na ang account natin. Ibig sabihin ba nito, hindi na natin kailangang ibenta ang bahay? Lulu, ang account natin ngayon, simula pa lang ng pag-angat. Kung magmamadali tayong magbenta ngayon, baka ma-turn off ang mga manonood. Huwag tayong magpadalos-dalos. Kaya, kailangan pa rin nating ibenta pansamantala ang bahay. Huwag kang mag-alala, ang account na ito, lalong lalaki ang pagsikat. Pagdating ng araw na iyon, tayo na mismo ang magbibilang ng pera. Ako lang, medyo nang hihinayang, kasi ito yung regalo mo sa akin. Ang mga bagay na ganyan, marami pa tayong makukuha. Hintayin natin yung panahong iyon. Pag yumaman na tayo, Villa, kotse ng mayayaman, mamahaling bag, kahit anong gusto mo, magkakaroon ka. Siguro siya na talaga ang bibili. Tapusin na natin ang kontrata. 1,800,000. Malapit na nating makuha. Hello. Ano, ayaw na raw niya. Paano mo nagawa to? Nagkasundo na tayo sa presyo. Ngayon, basta-basta kang nagbago ng isip. Yung bahay nyo, pinapa-appraise ko. Hindi karapat-dapat sa ganoong presyo. Magkano ang ibibigay mo? Kaya kong magbigay ng 800,000. 800,000? Niloloko mo ba ako? Nagbibiro ka ba? Mangarap ka na lang, ang bahay naming ito, binili namin ng mahigit 800,000. Kung ayaw nyong ibenta, huwag. Hindi ko kayo pipilitin. May 3 pang. Ibang interesado. Di ba? Tawagan mo sila. Ang bahay na ito. Maraming gustong bumili. Sila. Nakabili na ng ibang bahay. Ginoong Jiang, pwede nating pag-usapan ng bagong presyo. Pero 800,000. Imposible. Kung ganoon. 100,000. Baban ko pa ng 100,000. 1,500,000. 1,400,000. Pinakamataas. 800,000. Hindi na ako magdadagdag kahit piso. Hindi ko na ibebenta. Umalis ka. Lin Yue. Ang hirap mong hanapin. Lin Yue. Pinahanap mo ako ng sobra. Kuya Bao, bigyan mo ako ng 2 araw. Pakiusap. 2 araw lang. Akala mo madali akong lokohin. Hindi ba't ibebenta mo na ang bahay? Ngayon, makikita ko na ang pera. Kung hindi, Hoy, kukunin ko ang kamay mo. huwag na. Hindi pa nabebenta ang bahay. Kuya Bao, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng konting palugit. Binigyan na kita ng pagkakataon. Kung marami ka pang sasabihin, puputulin ko muna ang dila mo. Tapos gagalawin ko ang asawa mo. Huwag. Sige. Ibebenta. Ibebenta ko. Ay benta. Ibebenta. Ito na, ito ang tama. Kung ganito kaagad, tapos na sana. Tara na tayo. Ibebenta ko ang bahay. Sa dating presyo. Hindi na ako papayag. Yun ang presyo noon. Ngayon, mas bumaba na ang presyo. Kaya ko lang ibigay ay 700,000. Anong kalokohan to? Ikaw ang bahala. Bilihan to, nasa sayo.
Kung nanghihinayang ka, huwag mo nang ibenta. Pero ngayon, kung magbago ang isip mo at gusto mong ibenta ulit, sa susunod, hindi na ito ang presyo. Ibebenta ko. Gawin na ang kontrata, bilisan. Ganito po, sir. Sarado ang land department tuwing Sabado at Linggo. Kahit papaano, kailangan hintayin hanggang bukas. Pero ngayon, pwede muna tayong pumirma ng kontrata. Pakitingnan po. Kuya Bao, napirmahan na ang kontrata. Bukas, dadalhin ko ang pera. Huwag kang maglaro-laro. Kung hindi, hindi mo makakaligtas ang buhay mo. Anak, ang pera mula sa pagbebenta ng bahay, dapat ilipat sa card ko. Ma, huwag ka munang magdrama. May pakinabang ang perang ito. O baka natatakot ka na agawin ko ang pera mo. Ganoon ba? Para sa iyo ito ng inay. Isipin mo, kung si Shenlan, naalala ang mga nakaraan, at hiniwalayan ka. Ang perang ito ay magiging conjugal property ng mag-asawa kung ililipat mo kay Tanglo, lalo pang magiging malala, hindi pa nga kayo kasal. Paano kung tumakas siya kasama ang pera? Sige na. Ang matandang to, talagang tuso. Sa pagkakataong ito, hayaan mong siya ang puminsala sa sarili niyang anak gamit ang sarili niyang kamay. Mahal, Yun. Honey. Kailan ka ba umuwi? kahapon, nagbalik ako ng hating gabi na. Natakot akong makaistorbo sa'yo, kaya sa kwarto ng anak ako natulog. Pupunta na ako sa trabaho. Mahal. Ang pagod mo naman. Ay transfer mo na lang sa card na ito. CJ, Anak. Pumasok na ang pera. Pumasok na. ang ating transaksyon, tapos na. Ito ang resibo ng pag-transfer. Ingatan mo. Sa susunod kung may problema, huwag mo na akong hanapin. Lin Yue, pumasok na ang down payment. Pwede mo nang mabawi ang pera. Kukunin ko na ngayon. Bilisan mo. Huwag mo akong lokohin. Ako, tatawag ako sandali. Bilisan mo. Maria, ano ang card number mo? Mali, 2 beses ko nang sinubukan. Okay. Bilisan mo. Sinasadya mo ba? Humarap ka sa akin. Lulu. Hoy, anong ginagawa mo? Hintayin mong gumaling ka. Sarili kong puputulin ang kamay mo. Kuya Yue, ayos lang ba? Umuwi ka muna. Maria, dali, kunin mo ang ID card mo. Halika, kunin natin ang card. Paumanhin, hindi iyan ang card mo. Hindi namin maibibigay ang card.
Paano nangyari yun? Maria, hindi ba yan ang card na ibinigay mo? Paano naman hindi iyan ang akin? Siguradong kasalanan ninyo yan. Ibalik ninyo sa akin ang card ngayon din. Paumanhin. Ayon sa patakaran, dapat ang mismong may-ari ng bank card, ang mismong may-ari, ang personal na magdala ng ID. Paano nangyari yun? Card ni Tony. Mahal. Anong nangyari? Wala na akong oras magpaliwanag. Tulungan mo akong kunin muna ang iyong ID card. Ah. Shenlan, ikaw talaga ang gumawa nito ng palihim. Malinaw na akin ang card na ito. Paano ito naging sa iyo? Nagulat din ako. Paano napunta sa iyo ang card ko? Mahal. May tinatago ka ba sa akin? Salamat ha, mahal. Salamat sa sorpresa. Nakuha ko na ang 700,000 pisong nakuha ko noon. Galing ba yun sa iyong pamumuhunan? Oo, galing yun sa aking pamumuhunan. Mahal, ang galing mo talaga. At nakakuha ka pa ng pera. Dali, ibigay mo na yan. Ha? Bakit? Hindi ba para sa akin ang perang ito? Hindi mahalaga, magkakapamilya tayo. Kaninong card nandoon ang pera? Pareho lang yun. Oh, inay, naalala ko na. Naalala mo ba, noong minsan, humingi ka ng pera sa akin, at sinabing bibili ka ng life insurance. Noong panahong iyon, ang ibinigay ko sa iyo, ay ang card na ito mismo. Ikaw ang gumawa, di ba? Nahawakan ko ng hindi sinasadya. Noon, para mas madali mong matandaan, pinalitan ko ang password ng 123,456. Naalala mo na ba? Naaalala ko, noong panahong iyon, ibinalik ko na yun sa iyo. Hindi. Hindi ba? Bigyan mo ako agad? Hoy, mahal. Ang pera, nagastos ko na lahat. Nagastos na. 2 oras pa lang to, 700,000 na ang nagastos mo. Bago ko nakontak si Suso, yung doktor na galing ibang bansa, sobrang kumpiyansa siya sa paggamot sa sakit ni Yaw Yaw, kaya minadali kong pinadalhan siya ng pera, agad-agad. Ano ba? Yung perang binigay mo sa akin, hindi ba para ipanggamot kay Yaw Yaw? Shenlan, ibalik mo agad sa akin ang pera. Pera yan mula sa pagbebenta ng bahay. Nagbenta ng bahay. Anong pagbebenta ng bahay? Ma, hindi mo naiintindihan. Ito ay isang pamumuhunan na may kinalaman sa real estate. Ha, ganun pala. Maria. Mag-asawa kami ni Yue. Siya ang ama ng anak ko. Responsibilidad niyang bayaran ang halagang ito. Mahal. Kung ikaw at si Ma, magkapareho ang iniisip, ayaw niyong ipagamot ang anak ko. E di maghiwalay na tayo. Ako na ang bahala sa pagpapagamot sa kanya. Yung perang iyon, ituring mo na lang na, hiniram ko sa iyo. Kapag dumating na ang royalty fee, ibabalik ko lahat. Mahal. Siyempre kailangang ipagamot si Yaw Yaw. 700,000 yan. Paano mo nagawa to? Maria. Pag-usapan natin to sa bahay. Nabawi ko na ang bahay. Yung 700,000 hiniram ko, nabayaran ko na. Tulungan mo akong ipagbili ang bahay. Sa iyo na ngayon ang bahay. Hindi mo ba susuriin? Ayoko na. Nandidiri ako sa karumihan. Lin Yue, wala na akong bahay ngayon. Naubos na ang pera, tapos nahulog pa ako sa kamay niya. Sabihin mo sa akin. Kayong dalawa, nagkunsaba kayo para lokohin ako, di ba? Niloko kita. Akala mo ba si Kuya Tiger ay nakikipagdulaan sa akin? Nakita mo naman ngayon, muntik na akong maputulan ng kamay, nang nag-away tayo. Sino ang sasabihan ko para malaman? Ano naman ang masasabi mo? Wala na akong bahay ngayon. Naubos na ang pera. Wala akong nakuha kahit kusing. Lin Yue, wala na akong natira. Ha, wala kang nakuha kahit piso. Ako ba ay may nakuha? Hindi. At saka, ako ang gumastos para bilhin ang bahay na ito. Anong karapatan mo, para awayin ako ng ganito? Wala akong karapatan. Wala. Wala akong karapatan. Magpapa-abort na ako ngayon din. Lulu, hindi ka pwedeng magpa-abort, anak.
Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang tiyan ni Lulu ay anak ng anak mo. Wala siyang karapatan. O baka naman yung Shenlan na yun, ang may karapatan. Magtiwala ka. Susuportahan kita ng nanay. Lahat ng ito ay kasalanan ni Shenlan. Kailangan muna nating magtiis. Magtiwala ka. Lahat ng kayamanan ni Shenlan, sa atin din mapupunta. Tama na yan, Lulo. Medyo masakit ang mga sinabi ko kanina, pero galit ako dahil kay Shenlan, hindi dahil sa'yo. Galit ka kay Shenlan, tapos ibinuhos mo sa akin. Ako ba ang pinagbubuntunan mo? Sige, ako ang nagkamali. Suntukin mo ako. Suntukin mo ako para mawala ang galit mo. Sasampalin kita, pero ano ang mapapala ko? Naubos na ang pera ko. Tayo ay may malayong pangarap. Si Shenlan ay may 500,000. Kung sa huli ay hindi natin makuha, ang 700,000 ito ay pain lang. Pain para sa malaking isda. Hintayin natin ang tamang panahon. Ang malaking perang yon, at ang bahay na yon, ay mapupunta sa atin. Tama na. Pero si Kuya Tiger, baka sundan ako at ipitin ako anumang oras. Kung hindi, tanungin mo ulit ang iyong amang pang-ampon. Tingnan mo ang nakaraang proyekto. Kumusta ang naging investisyon? Kung hindi, bawiin muna natin ang ilang porsyento. Ikaw na ang bahala kung paano mo gagawin. Lulu, sa puso ni Yue, ikaw lang ang nandoon. Wala si Shenlan. Wala na siya sa puso niya. Maaasahan mo. Bibili ako ng manok at isda para sa'yo. Gagawa ako ng sabaw. Sige na, ma, umalis ka na. Sige. Maria. Nanay. Nanay. Shenlan. Ang dami ng ulam ngayon. Nanay, paano mo nalaman na gusto ko ng sabaw ng manok? Hindi ito, hindi ano. Napansin ko, nanay, ang sarap-sarap ng luto mo nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kumain, mabilis na gumana ang utak ko. Nakakasulat ako ng libu-libong salita sa isang araw. Pero napapagod ka naman masyado. Huwag kang mag-alala, nanay. Magiging masigasig ako at gagawin ang lahat ng makakaya ko. Hintayin mo lang na may benta ko ang copyright ng ilan sa mga akda ko. Aalagaan kita ng mabuti. Tara na, nanay. Nanay, ika-21 palapag ito. Nasa ika-22 palapag ang unit natin. Mali ang napindot ko. Mahal, anong ginagawa mo dito? Mahal, may bagong lipat sa unit sa baba. Sabi tumutulo raw ang banyo natin. Patanjin ako sa baba sandali. Talaga? Oo. Uwi na tayo. Ayos lang. Mahal. Mga kapitbahay natin sa taas at baba, kung talagang responsibilidad natin, kailangan nating panagutan. Huwag kang mag-alala, mahal. Naayos ko na. Wala tayong kinalaman doon. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Hay nako. Lin Yue, nakabili na ng gulay ang nanay mo, bakit hindi pa umuwi? Gutom na ako. Kasi, may overtime ako sa opisina. Pakibalot na lang para sa akin. Hindi pwede. Kahit gaano ka kabisi, hindi dapat nawawalan ng oras. Para dito, di ba, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na makakain tayo ng sabay sa bahay. Tapusin mo muna ang pagkain bago umalis. Sige na nga. Mahal. Ikaw ba ito? Ito. Hindi ko inakala na marami kang tinatago sa akin. Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Bakit ang talino mo? Sakto lang, dahil ikaw ang unang nakapagkolehiyo sa inyong baryo. Napaka-business-minded mo talaga. Ikaw, wala ka bang sasabihin? Hindi ba ito magandang bagay? Nag-aalala lang ako sa'yo. Naawa ako sa'yo, bilang lalaki, kailangan mong magpakita sa harap ng publiko, sa internet, para mapintasan ng iba. Mahal.
Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kapag nakuha ko na ang royalty fee na ito, ibibigay ko lahat sa'yo. Talaga. Siyempre naman. Ikaw ang haligi ng ating pamilya. Ang kapangyarihan sa pera ay dapat nasa kamay mo. Hay nako. Parang pamilyar sa akin ang babaeng ito. Si Teacher Tang ba yun? Siguro Tang. Hindi ba siya ang guro sa pagsasayaw ni Yaw Yaw? Ni Yaw Yaw, yung nangyari kay Yaw Yaw noon. Nagsisi siya mula noon. Gusto niyang tumulong. Sa totoo lang, ako ang nagkamali noon, tapos sinaktan ko pa siya. Sobrang sama talaga ng loob ko. Hindi ko inakala na hindi siya magagalit at mabuti pa siya kay Yaw Yaw. Hay, ang bait-bait ng girong iyon, bihira lang ang ganoon, sa ibang araw. Kailangan nating anyayahan siya para kumain sa bahay natin. Sige. Tama ka, mahal. Mag-o-overtime ako sa opisina ngayong gabi. Yung sopas, pakibalot mo na lang para sa akin. Sige. Pababayaan mo ba kaming mag-ina na mamatay sa gutom? Talagang abala ako kanina. Para sa 5 milyon ni Shenlan, tiisin mo na. Kailangan ko nang pumasok, aalis na ako. Lin Yue, gusto mo ba akong mamatay sa alat? Tanglo, sasabihin ko sa'yo, huwag kang masyadong maarte. Pinaghirapan pa ng nanay ko, na magluto ng tinulang manok para sa'yo. Kumain ako ng tanghali, paano ko hindi malalaman kung maalat o hindi? Makakaloko ba ako sa iyo? Sobrang alat, hindi talaga makain. Kumain din si Shenlan, pinuri pa niya ang luto ng nanay ko. Ah, kaya pala tira-tira lang ang binigay mo sa akin. Oo, bahala ka. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung ayaw mo, edi huwag. Kung ayaw mo, mag-order ka na lang ng delivery. Ang arte-arte mo. Sobra kang spoiled, nasa Syra ka na, hindi ka man lang katapat kalahati ni Shenlan. Chairman Lin, nabenta na ang mga karapatang-ari sa quarter na ito. Narito na po ang buong listahan. Halos mamatay ako para makuha ito. Bakit wala kay Shenlan? Espesyal kong tinanong ang mga kasamahan ko. Wala talaga. Shenlan, niloloko mo ba ako? Nagsisinungaling ka sa akin. Hindi mo talaga naibenta ang karapatang-ari ng libro mo. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Sinusubaybayan mo pa ako. Oo, sinusubaybayan kita. Kung hindi kita imbestigahan, hindi ko malalaman na palagi kang nagsisinungaling sa akin. Ang kontrata sa karapatang-ari. Lin Yue, baliw ka ba? Oo. Pwede mo ring sabihin na nagsinungaling ako sa'yo. Hindi na ibenta ang karapatang-ari. Wala ring 5 milyon na royalty na darating. Wala kang kinalaman doon. Mahal, nagkamali ako. Huwag. Hindi ka nagkamali. Ako ang nagkamali. Nawala ako sa sarili noon. Patawarin mo na ako. Ilang beses na kitang pinatawad. Mag-asawa tayo, pero wala man lang basic na tiwala. Pagpasok mo pa lang, nang iintimida ka na sa akin. Lin Yue. Isang araw pa lang kasama ka. Hindi ko na kayang tiisin. Maghiwalay na tayo ngayon din. Mahal. Mahal. Hindi tayo pwede maghiwalay. Patawarin mo na ako. Nagkamali talaga ako. Mali talaga ang ginawa ko. Hindi ko na uulitin. Ako ang may kasalanan. Anong kasalanan mo? Nagkamali ako sa hindi pagtitiwala sa'yo. Nagkamali ako sa hindi dapat na itinago ang aking pagdududa. Nagkamali ako sa hindi pagiging bukas sa'yo. Ako. Kanina ko pa ikaw inaaway.
Naging mainitin lang ang ulo ko dahil sa treatment fee ni Yaw Yaw. Kaya ako nagmamadali. Ikaw lang ba ang nagmamadali? Hindi ba ako nagmamadali? Ako ang tunay na nanay niya. Ayoko bang makuha agad ang royalty para ipagamot siya sa bagay na ito? Eksakto. May ginawa akong katangahan. Pag-isipan mo ulit, tama ka. Gayunpaman, mahal mo pa rin si Yeye. Pero may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit kaya? Bobo ka ba? Yung quarterly report na ito, lampas sa target na performance, ipinasa mo sa susunod na quarter, para lang mabawasan ang pressure sa trabaho. Dapat sanay na sanay ka na sa plano na yan. Bakit ka nagpapanggap na hindi alam? Mahal, tama ka. Nang sabihin mo, agad kong naunawaan. Sobra talagang sira ang utak ko. Bigla na lang nag-short circuit ang utak ko. Mahal. Pinatayo ba kita? Lumuhad ka ng buong 2 oras. Sige, luluhod. Luluhod ako. Mahal. Tama ba ang posture ko sa pagluhod? Talunan. Kuya Lan. Mukhang si Lin Yue ay nagsisimula ng maghinala. Mahal, saan ka pupunta? Sobrang stressed ako. Lalabas ako para huminga ng sariwang hangin. Sige, huwag mo akong alalahanin. Dito na ako luluhod. Kapag hindi pa umabot ng 2 oras, hindi talaga ako tatayo. Lan, nabenta ko na ang bahay. Kabuuan, 160,000. Nandito ang pera. Susu. Maraming salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Lin Yue. Ano ang plano mo sa susunod? Kung hahayaan mo lang na ganito, hindi yan solusyon. Dapat matagal na silang nakakulong. Huwag kang mag-alala. Ang mahalagang bagay. Lulu. Ayaw mo bang kumain? Kahit papaano, kailangan mong kumain ng kaunti. Huwag mong pabayaan na magutom ang baby sa tiyan mo. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi maalat. Tikman mo nga. Kung hindi masarap ang lasa, gagawa ulit ako ng bago. Ayoko nang kumain. Hayaan mo na lang kaming mamatay ng anak ko. Wala namang may pakialam sa amin. Tama na, Lulo. Huwag ka nang magalit. Ako ang may kasalanan. Medyo matindi ang mga sinabi ko. Paano ko naman pababayaan ang anak ko, ang taong pinakamahalaga sa akin? Ikaw iyon. Oo. Ano ba ang halaga ng Shenlan na iyon? Ang kalingkingan ng anak ko, hindi man lang kayang pantayan. Kumain ka na. Nag-aalala ang nanay mo. Ginawa ko ito para sa'yo. Pagkatapos mong kumain, tawagan mo si Papa Tunhaw. Mag-set tayo ng meeting sa kanya. Hindi ko na kaya. Lola, ano ba ang dapat kong gawin para mawala ang galit mo? Ikaw. Lumuhod ka. Ina. Luluhod ako. Kung luluhod ako, okay lang. Lulu. Mahal. Huwag ka nang magalit. Sige, kung ganoon. Papa Tunhaw. Pahintulutan ninyo akong mag-alay ng 1 baso sa inyo. Papa Taunhaw. Bigyan naman ninyo ako ng mukha. Karangalan. CJ. Papa, tungkol sa yung proyektong pinag-investin ko noon. Kumusta na? Kailan ko mababawi ang pera? Yung maliit na halaga mo, hindi pa sapat para pampasta ng ngipin ko. Nag-invest ako ng 100 milyon, hindi pa ako nag-aalala. Bakit ka nag-aalala? Opo. Oo. Hindi dapat ako nag-aalala. Pero nitong mga nakaraang araw, may mga problema. Kung hindi sana ako maglalakas loob na lumapit sa'yo. Ano ba ang ginagawa ninyo nitong mga huling araw? Yung online media project, mukhang maayos naman, di ba? Naghahanap lang ng paraan para dumami ang views. Ang mahalaga, hindi pa rin kami nagbebenta ng live goods. Natatakot kaming bumaba ang viewers. Mabuti. Mayroon ka namang business sense. Salamat sa papuri, Tito. Interesado ako sa project, media business ninyo. Tito, gusto mo bang mag-invest? Mag-invest. Kailangan nating pag-usapan ng mabuti. Bago ko ibigay, ang pera ko ay hindi madaling makuha. Walang problema. Pwede tayong mag-usap. Pwede tayong magpalitan ng ideya. Nakausap ko na si Lulu at okay na. Pero ikaw,
Hindi pa sapat. Umuwi ka muna. Ako na ang kausapin ng maayos si Tito at aanyayahan siyang mag-invest. Sige, Lulu, sa'yo na ako aasa sa pagkakataong ito. At, huwag mong kalimutan ang kontribusyon ko. Huwag kang mag-alala, kapag matagumpay ito, ikaw ang bida. Tito, anong klaseng usapan ang gusto mo? At ikaw, paano mo gustong makipag-usap? Tanglo, you dare betray me? Boss want to invest? That depends on what you do. Darling, you're really amazing. Boss, you're so mean. So you're just living like this? What a coward. If he had barged in earlier to demand compensation, I would have still credited him as a real man. Lin Yue. Ilway, are you here? Shouldn't I be here? You bitch. Lin Yue, you dare hit me. I went to beg the boss to invest for you. And now you do this to me. You should try your own begging methods. Boss. The boss who slept with you, right? You dare think of cheating on me, aren't you ashamed? Who did do this for? Isn't it for you? I went to find investors for you, willing to sacrifice and flirt with the boss. Sacrificed so much for you. In the end, you dare hit me. Stop, you Wei. What do you think you're doing? Don't hurt my granddaughter. Darling, thank you for taking care of me during the checkup. It's nothing. It's my duty. What's wrong? Lan, HMM. did you see the man at the intersection earlier? That man, don't just look at his raw appearance. I heard that. He's extremely henpecked. His wife is the daughter of F. Nong Song. They say she's a famous tigress. When he thought of cheating on his wife, someone caught evidence. In the end, he had to pay several million to buy back the evidence. Really? This man is too afraid of his wife. He was willing to pay a huge amount of money, just so his wife wouldn't find out. Exactly. We really don't understand the world of the rich. Oh, darling, my company has an urgent matter. I need to go handle it. Okay, go ahead with your work. After the checkup is done, I'll take a taxi back myself. Okay. It seems the fish has taken the bait. Binili ko na ang paborito mong cherry. Ano ang ibig mong sabihin? Tapos ka ng sumampal. Tapos inabot mo ang goji berries. Noong una, ako ay nagpadalos-dalos dahil nag-aalala ako sa iyo kaya ako ginawa yon. Pagkatapos kong mag-isip, kahit na ikaw ay nakapagsakripisyo ng ganito, hindi tayo dapat umatras kahit kalahati. Ano ang ibig mong sabihin? Bumalik ka. Humingi ka ulit kay Papa. Hindi ba niya kailanman sinabi na gusto niyang mag-invest para sa atin? Lin Yue, kanina lang, sinampal mo ako dahil dito. Nakalimutan mo na ba? Bahala na. Ikaw at siya ay nagkita na dati at maraming beses na. Lin Yue, hindi ka tao. Para sa kinabukasan natin at sa kinabukasan ng anak, handa akong magsakripisyo. Kaya tiisin mo na lang. Hindi mo gustong na ang ama ng iyong anak ay makulong, di ba? Lulu, ngayon tayo magkasama sa iisang bangka. At hindi na tayo pwedeng umatras. Susubukan ko. Gago ka, hayop ka.
Lulu. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Talagang walang hiya. Akala ko gaano kalalim ang pagmamahalan nila ng kanyang kabit. Pero sa huli ay ginagamit lang nila ang isa't isa na parang kasangkapan. Walang pag-aalangan. Hindi niya mahal ang sinuman. Mahal lang niya ang kanyang sarili. Ay, mahal ko. Namimiss na kita ng sobra. Papa, Ano ang kailangan mo? alam na ni Lin Yue ang lahat tungkol sa atin. Pero sinampal pa rin niya. Ako. Ano? Talaga bang sinampal ka ng baliw na yon? Buntis ako ng iyong anak. Kaya kailangan mong alagaan ako. Pare. Anong ginagawa mo rito? Pare. Diretso na lang tayo. May ipapakita ako sa'yo. Bold ka, nalalansi ka sa akin. Wala na talaga akong ibang paraan. Wala na akong choice. Gusto mo ng pera, no? Sabihin mo, magkano? 5 milyon. Ang tapang mo ah. Hindi ka ba natatakot na ipapatay kita? Hindi mo ba alam kung ano ang mas importante, ang pera o ang buhay mo? Kapag sinaktan mo ako kahit konti lang, lahat ng video na to ay automatikong ipapadala sa asawa mo. Sa loob ng 3 araw, 5 milyon ang papasok sa account mo. Umalis ka na. Mahal. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nasugatan? Ayos lang. Mabuti nga na nasugatan ako, sulit ang sugat na to. Suzu. Dadalhin natin ang malaking regalo kay Ginoong Song. Mahal, may nakita akong magandang proyekto. Gusto kong humingi ng puhunan. Magkano? Hindi naman ganun kalaki, maliit na halaga lang. 5 milyon lang. Yung mga naunang investment mo, 10 beses, Nuji. Pero kung susundin mo ang sinasabi ko, pwede kitang bigyan ng 5 milyon para ipang negosyo. Hindi naman mahirap yun. Mahal, ako talaga ang magaling. Salamat ha. Salamat, mahal. Ngayon, siguradong hindi na ako malulugi. Jordan. Ang tapang mo, parang aso. Ang kapal talaga ng mukha mo. Paano ka nakapagkaroon ng kabit? Tingnan mo ito. Lin Yue, mamamatay ka talaga. Amang, ilipat mo ang pera sa card na ito. Sasapakin kita. Lin Yue. Ang lakas ng loob mong magtaksil sa akin. Halika. Suntukin kita hanggang mamatay. Amang, Guluhin mo. Sino ka? Ano ang gagawin mo? Siya yun, yung nanloko kay Jordan. Maraming babaeng masama ang nag-aagawan para sa kanya, pero ang taong naglakas loob na magbuntis ng anak niya, ikaw ang una. Latigo ko to, ginagamit para hampasin ang mga asawang taksil na tulad nito. Huwag mo nang ipakita ang mukha mo sa akin ulit. Masamang tao ka. Inalagaan kita parang Diyos. Halos lumuhad para pakainin ka. Pero taksil ka pala sa anak ko. Matagal na yan. Ang bahay na ito, anak ko ang umuupa. Magmadali ka. Tipunin mo ang lahat ng gamit mo at umalis ka. Liz na. Pumayag ka palang makipagkita sa akin. Ibig sabihin, may pakialam ka pa rin sa akin. Hindi ba? Ha! May pakialam ako sa'yo.
Huwag kang magpapanggap na importante ka. Sa pagitan nating dalawa, laro lang ang lahat. Sa puso ko, isa lang ang laman, ang asawa ko. Ano ka ba talaga? Hinabol niya ako hanggang sa bahay at sinaktan ako. Pinagbuhatan ako ng kamay hanggang sa maging ganito ako. Patay na rin ang sanggol sa tiyan ko. Anak mo iyon. Gusto mong magkaanak sa akin, huwag kang mangarap. Ang nawala lang naman ay isang sanggol. Sinaktan ka ng asawa ko, namumula pa ang kamay niya. Naawa ako ng husto. Huwag mo na akong makita muli. Lumayas ka na. Ang anak ko. Patay na. Kung medyo nahuli pa kami, malamang hindi ka na makakaligtas. Ang sanggol, hindi na dapat pag-usapan pa. Lin Yue. Hindi ka isang tunay na lalaki. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang anak ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagdadalang tao ka ng anak ng iba. Gusto mo pa bang maging tunay na ama ako? Tanglo, ito ang kapalit ng mga ginawa mo. Yung dalawang yun, mukhang, parang nakita ko na sila. Sa tingin ko, nakita ko siya sa internet. Oo, may sikat akong social media account. Kumikita ako sa live streaming. Kumikita rin ako. Ang tagumpay ng account na yan, may ambag ako. Kailangan mong hatiin. Ang ambag mo, ikaw ang dahilan kung bakit napinsala si Yao Yao. Ambang yan. Maniwala ka, ilalantad ko ang mga kasalanan mo. Kung hindi magiging ayon sa plano, tapos na tayo. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang nagtulak kay Shenlan sa bangin? Parehong marumi ang mga kamay natin. Sino ang matatakot sa kung sino? Sige. Magtulungan na lang tayo. Pareho na tayong nasa iisang bangka. Walang makakababa ng mag-isa. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Alam ko na, matagal na kayong magkasama. Kaya pakakawalan ko siya. Para makuha ninyo ang gusto ninyo. Ayoko nang makisama sa kanya. Siya ay isang taong napakasakim. Ako ang nagkamali. Galit ka ba sa kanya? Galit. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang ebidensya ng kanyang mga kasalanan para maparusahan siya. Ako, wala akong ebidensya. Totoo ba? Paano kung sabihin ko na naalala ko na ang lahat ng nangyari? May parte ka rin sa pagtulak sa akin sa bangin. Kung hindi mo ako tutulungan, ibubunyag kita, wala kang ibang pagpipilian. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para ipasa mo ang responsibilidad kay Lin Yue ng buo. Tinalikuran ko na siya. Tiyak na hindi niya ako palalayasin. Akala mo ba, kung hindi ka magsasalita, papatayin ka niya? Naramdaman mo na rin ang pagiging makasarili niya. Wala na ang anak mo. Naawa ba siya kahit minsan sa iyo? CJ, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Ay nako, kawawa naman. Sino ba ang ganito kalupit, binugbog ng ganito kalala? Salamat sa suporta ng mga kapatid. Nasaktan ako ng husto. Pinag-initan ako sa lahat ng dako. Napakahirap ng pinagdaanan ko. Pinagkaitan sa lahat ng pagkakataon. Walang kwenta ang buhay ko. Okay lang ako. Pero si Yao Yao, napakabata pa niya. Para sa kanya, kailangan kong lumaban. Tama, kawawa naman ng tatay ni Yao Yao. Tatay ni Yao Yao, magbenta ka na. Susuportahan ka namin. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Hindi naman tayo magkakilala, pero tinulungan ninyo ako. Sobrang nagpapasalamat ako. Pero ngayon, ako, ay may ilang problema. Siguro kailangan kong subukan ang daan ng pagbebenta sa pamamagitan ng live streaming. Okay lang yan. Kaya ng iba. Bakit hindi mo kaya magbenta? Hindi ka nagnanakaw o nandaraya. Kumikita sa sariling kakayahan. Hayaan mo na ang sasabihin ng iba. Lin Yue. Mga kapatid, ang live stream ko ngayon ay tapos na muna dito. Bukas, sa parehong oras, magbubukas ako ng aking unang live stream sa buhay ko sa pagbebenta. Salamat sa lahat ng mga kapatid, sa suporta. Salamat. Mahal. Paano ka nakarating dito? Hiwalayan na natin. Ano? Bakit? Akala ko alam mo na ang dahilan.
Dahil ba sa nangyari sa akin at kay Tanglo? Tama ba? Ako, nagkamali lang ako sandali. Pwede kang magtiwala, hiniwalayan ko na siya. Huwag ka nang magsalita. Pirmahan mo na ang kasulatan ng paghihiwalay. Umalis ka nang walang daladala. Sa mga nakaraang taon, napakaraming sakripisyo ang ginawa ko para sa pamilyang ito. Bakit ako dapat umalis nang walang daladala? May ebidensya ako na ninakaw mo ang pera ng kumpanya. Hiwalayan o kulungan. Pumili ka. Kung maghihiwalay lang tayo, palalampasin mo ba ako? Shenlan. Dahil sa ating pagsasama bilang mag-asawa, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Oo nga. Dahil naging mag-asawa rin naman tayo. Pirmahan mo na. Bibigyan kita ng pagkakataong makaligtas. Palalampasin kita. Huwag kang mangarap. Magandang araw. Gusto kong magsumbong. May nagnanakaw ng buwis. Ninakaw ang pera ng kumpanya. Ihabla mo na lang siya sa pagtatangkang pagpatay. Mas mabuti yon, di ba? Huwag magmadali. Dahan-dahan lang. Unti-unti. Grabe talaga ang kapal ng mukha nitong Shenlan. Hoy, Yue, paano mo natanggap ang alok niya? Ibibigay mo sa kanya lahat ng ari-arian. Sobrang laki na ng makukuha niya nito. Inay. Pansamantala lang tayo dito. Makakaipon din ako ng malaking pera sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahong iyon, makalilipat na tayo sa mas malaking bahay. Ginoong Gao, tinawag ninyo po ako? Tinanggal ka na sa trabaho. Bakit? Bakit naman? Nagtataka ka pa kung bakit. Doon ka magtanong sa kulungan. Umalis ka. Kuya Yue, nabunyag na ang usapin na iyon. Kakasuhan na tayo ng kumpanya. Lin Yue, Aray, Lin Yue. Alin sa dalawang kamay mo ang gusto mong putulin? Kuya Bao. Ipagkaloob ninyo po ang buhay ko. May pera ako. Makakaipon ako ng pera sa lalong madaling panahon. Sawa na ako sa linyang yan. Natanggal ka na nga sa trabaho, di ba? Saan ka kukuha ng pera? Ang asawa ko. May pera ang asawa ko. Dalhin siya. Kuya Bao, Kuya Bao. Mahal ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Honey, I'm begging you, please, give me back my money. Lin Yue. Have you forgotten? We're already divorced. Consider this money as me borrowing from you. I'll definitely pay you back soon. Listen, if you don't return the money today, I'll cripple his leg. Then just break one leg. Don't you dare soften up. Shenlan, don't go, Shenlan. I don't have time to argue with you anymore. Let's just use your leg to pay off the debt. Brother Tiger. Ha. Shenlan. You once said that since we were once married, you'd let me go, so I could have a way out. That's right. The reason I didn't report the murder case was to give you a chance to turn yourself in. This is your only way out. You lied to me. You've been deceiving me for so long. I only deceived you once. Isn't that fair? Even if I die, I'll drag you down to hell with me. Don't be in such a hurry. Look, since we were once married, I've even found someone to keep you company in hell. Anak, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ang binti mo. Anak, bali ang binti mo. Bilisan natin, dalhin ka natin sa ospital. Hindi ako matatalo. Paano ako matatalo? Kumikita pa rin ako. Nakaka-livestream pa rin ako. Magsisisi sila. Marami pa akong kikitain.
Nakaka-livestream pa rin ako. Tang Luo, ikaw ang nagpalit ng account, di ba? Gusto mong kunin lahat ng pera, di ba? Hindi ko ginawa yon. Si Shenlan ang gumawa. Pinuwersa niya akong ibigay ang password. Umalis na siya. Shenlan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Lin Yao. Yue, tingnan mo ito. Ito ba ang account mo? Salo tong taong to. Nakapagsalita na siya. Gusto na gusto ko pong sumayaw. Ang pangarap ko noon ay maging isang mananayaw. Pero ngayon paralitiko na ako. Ang tatay ko at ang dance teacher ko ay nagsabi sa inyo na ako ang nahulog habang nagsasanay. Nagsinungaling sila. Ang dance teacher ko ay araw-araw akong sinasaktan. Siya ang dahilan kung bakit naging paralitiko ako. Ang tatay ko ay matagal ng taksil sa nanay ko at nanatili siya kasama nito. Dahil sa kanila, hindi na ako makakatayo o sumayaw muli. Dahil sa kanila, hindi na ako makakatayo ng mag-isa. Hindi na rin ako makatalon. Yaya, huwag kang matakot. Nandito ang nanay mo. Gagalingin ko ang binti mo. Magandang araw po, ako po ang nanay ni Yaya. Sina Lin Yue at Tang Lu ay nagtulungan sa paggawa ng masama. Para sa lahat ng kanilang ginawa, wala silang kahit kititing na pagsisisi. Ginamit pa nila ang sitwasyon ni Yaya para magpromosyong walang awa. Niloko nila ang mga mabubuting tao tulad ninyo at kinain ang laman ng kapwa. Hindi dapat ginagamit ang kabutihan ng loob sa ganitong paraan. Hindi ko gagamitin si Yaya para kumita. Kaya ang account na ito ay magkakaroon ng huling live stream. Pagkatapos nito, buburahin ko ang lahat ng account. Yue, parang may naririnig akong sirena. Para bang hinuhuli ka ng mga pulis. Tumakas ka na. Magtago ka na, bilisan mo. Lin Yue. Wala na tayong takas, Lin Yue. Ikaw ang may kasalanan. Dati, mayroon akong masayang pamilya. Mahal na mahal ako ni Shenlan. Kung hindi mo ako Gina Yuma, hindi ko siya ipagkakanulo. Sinaktan mo si Yao Yao. Nagplano ka pa, napatayin si Shenlan. Ako ang may gawa ng lahat. Pero ang anak ko, ang buong kabataan ko, ay nasira dahil sa iyo. Sabi mo mahal mo ako. Puro kasinungalingan lang pala. Ginamit mo lang ako. Magkasama tayong pumunta sa impyerno. Tapos na ang lahat. Lanlan, kalimutan mo na ang nakaraan. Magbagong buhay ka na. Salamat, Susu. Ano ang plano mo sa susunod? Isasama ko si Yao Yao sa ibang bansa. Papagalingan ang binti niya. Kamusta? Ate Lan, may magandang balita. Ang libro mo, naibenta na ang karapatang ari. Totoo na ito.